Bago ang lahat, gusto ko pong muna kayong batiin ng magandang gabi po sa inyong lahat. Unang-una sa ating mahal na pastor, si Pastor Jerome, sa kanyang pamilya at sa bawat miyembro ng iglesyang ito na pinagkatiwala sa kanya. Magandang gabi po sa ating lahat. At tunay nga po na napakalaking pribilehyo na makapagbahagi ng salita ng Diyos. At hindi po na tayo magpapakatagal. Gusto ko po na buksan po natin ang ating mga Biblia sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. Tunay nga po na napakahalaga na ang bawat isa sa atin ay magbigay ng encouragement. Nang sa ganun, lalo sa kasalukuyang kalagayan po natin, ay kailangan po natin ito, at ito ang unang-una po nating pinagkukuhanan. Tunay nga po ng lakas ay ang salita ng Diyos. So dito po sa verse nating babasahin ay dito ko po kukuhanin ang ating devotion sa gabing ito. Okay, 2 Timothy chapter 1 verse 7. Sundan nyo na lang po ako sa pagbasa. Ang sabi po dito, for God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Okay? So tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, dakila sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa mga pribilehiyo na binibigay mo sa amin, Panginoon. Higit sa lahat sa katiyakan ng kaligtasan, sa kabayaran ng ating mga kasalanan, sa buhay na walang hanggan, na kung saan ay meron kami, Panginoon. Marami pong salamat. At ganoon din po sa iyong salita na nagbibigay ng kaunawaan sa amin, Panginoon. Nire-reveal nito, Panginoon, ang iyong kalooban sa amin, Panginoon. Marami pong salamat. At nawa, Panginoon, sa pag-aaral namin sa gabing ito, ikaw po ang magpaunawa sa amin, at nawa ito yung maging hamon sa bawat isa sa amin, Panginoon. At patawad po sa anumang mga pagkukulang, karumi at kasalanan na aming nagawa, upang kami maging karapat dapat muli sa blessing mo ito, Panginoon, na aming matatanggap buhat sa iyong salita, Panginoon. Hiling ko po, bigyan po ako ng karunungan upang ito ay maibahagi na ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Dalahin ko po ang pagkilos ng Banal na Espiritu, siya magpaunawa sa bawat isa sa amin, Panginoon. Muli, pagpalain po ang iyong salita, Panginoon. Ito ay aming hiling sa matapos na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, so ang sabi po dito, for God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Gusto kong magbasahin sa Tagalog. Ang sabi po dito, mga kapatid, ito ay sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng pagkatakot. Sa halip, binigyan niya po tayo ng espiritu ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng maayos na pag-iisip. Okay, so gusto ko lang pong i-share sa inyo na ang passage po na ating binasa, o ang verse na ating binasa, mga kapatid, tunay nga po itong 2 Timothy ay sulat ni Apostle Paul kay Timothy, sa kadahilan ng, mga kapatid, to give final instruction and encouragement to Timothy. At the same time, ito rin po ay magiging encouragement din po para sa atin, mga kapatid. Hindi lamang po ito ay para kay Timothy ang blessing na makukuha natin dito, mga kapatid. Sino po si Timothy, mga kapatid? Siya po ay yung young pastor of the Church of Ephesus. So bakit, mga kapatid? Because Paul knew that soon he would be executed. So he wrote his final thoughts. So binigyan niya ng pinayuhan niya si Timothy, mga kapatid. At dito nga, mga kapatid, ay tinukoy ni Apostle Paul ang
ang tatlong mga katangian ng isang karapat-dapat o tapat na Kristiyano. Nataglay na po natin yan mga kapatid, na ang dapat lang natin gawin as promise of God is to claim it mga kapatid. So gusto ko pong panghawakan natin po ang verse na ito as a promise mga kapatid, bilang mga pangako ng Panginoon sa atin mga kapatid. Gusto ko pong i-claim po natin ito, na ito isang pangako sa atin ng Panginoon mga kapatid. So at ang gusto ko pong makita nga po natin dito ay yung salitang power mga kapatid. The power of the Holy Spirit. Yan po ang ibig, ang sabi po dito mga kapatid, can help us overcome our fear. So tunay nga po na buhat nung tayo ay naligtas, nung tanggapin natin ang Panginoon Kristo, tayo po ay meron na po tayong banal na espiritu mga kapatid. At yan po ay ang banal na espiritu pong nasa atin na yan po ay makapangyarihan mga kapatid. May kapangyarihan tayo sa pamamagitan ng banal na espiritu na nasa atin mga kapatid. So ang tanong ko mga kapatid, may takot ka pa ba sa mga nangungutya sa iyo? Halimbawa, sa mga nanglalait sa iyo, sa nangaalis pusta sa iyo, sa naninira sa iyo. Napakasimpleng mga bagay lang mga kapatid na yan. Sa kaaway mo na dahil di ka na nakikisama, o baka naman takot ka pa rin sa multo. Ano pa mga kapatid? Baka matanggal sa work dahil sa kalooban ng Panginoon. Ang sabi diyan mga kapatid, for God hath not given us the spirit of fear, but of power. So kapangyarihan mga kapatid na ma-overcome natin ang lahat ng mga yan mga kapatid. Kaya ang sabi doon sa Luke chapter 10 verse 19, ang sabi po dito, behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of enemy, and nothing shall by any means hurt you. Wow! Wala mga kapatid, wala makakapanakit sa atin. At alam nyo mga kapatid, yan po ay nasubukan ko na mga kapatid, na kahit sa literal o mapapisikal man mga kapatid, tunay nga po naandyan ang banal na espiritu na hindi niya hayaan na tayo ay kanyang masaktan. Minsan po kasi yung aking bayaw, siya ay naghurmentado, at sa ibang kadahilanan, sabihin natin na siya po kasi natanggal, magkasama kami sa trabaho, natanggal siya. Ako po ang tinutukoy niya na may kasalanan bakit siya natanggal sa trabaho namin. So ngayon nagwala po siya, at ako po kanyang gustong palabasin, at gusto niya na awayin, na siya ay lasing, tapos naando na meron siyang baseball bat na hawak, meron pa siyang tres cantos o yung ice pick, dahil siyempre akala niya kasi siya ay lalabanan ko sa physical na laban. Pero mga kapatid, nagpray po ako sa Panginoon, sapagkat pinanghawakan ko po ang mga katagang ito o ang verse pong ito, at sa biyaya po ng Panginoon lumabas ako bilang patunay na wala po akong dalang armas. Ako po inalis ko po yung aking damit pang itaas para kita niya na wala talaga akong dala kahit anong armas, at nakipag-usap po ako sa kanya ng maayos. At sa biyaya po ng Panginoon, kahit anong galit niya sa akin, kahit pa siya ay armado ng armas, wala pong nangyaring hindi maganda mga kapatid. So gusto ko lang po na sa anumang sitwasyon na meron tayong mga kapatid, lalo ngayon pandemic mga kapatid, na baka natatakot tayo na baka tayo ay mahawahan o maapektuhan ng virus mga kapatid. Huwag po tayong matakot. Kung malaki pong pananampalataya natin, kung talaga nagtitiwala tayo sa Panginoon mga kapatid, sabi nga nyo, mayroon tayong kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na espiritu mga kapatid. At kung yan ay hindi kalooban ng Panginoon, hindi niya hayaan na tayo ay maapektuhan yan, anumang sakit yan mga kapatid. Okay? So
alisin po natin anuman takot na mayroon sa atin mga kapatid, sapagkat hindi po yan ibinigay ng Panginoon sa atin. Kung hindi, ang ibinigay niya sa atin ay ang kapangyarihan na kung saan mayroon sa banal na espiritu mga kapatid. Okay, so pangalawa pong gusto ko pong makita dito mga kapatid ay ang salitang love. Okay, so love is sacrifice, at yan po ay makikita nga po natin yan sa John 3:16 na kung paano nagsakripisyo ang Panginoon Kristo, namatay sa krus dahil sa pag-ibig niya sa atin. What real love is, ano ba talaga? So kung gusto po nating gusto po nating patungkol sa description po nito, ay basahin po natin sa Song of Solomon chapter 8 mga kapatid, verse 6 and 7. So mabasa po natin doon kung halimbawa na lang po natin sa isang admirer mga kapatid, na sabi nga siguro hindi na malingid sa ating kalaman, o sabihin natin siguro naranasan natin kapag mahal natin na yung isang tao, sabihin natin nung tayo pa lang ay yung tayong mga lalaki ay nung mga binata pa tayo, kung paano mahal natin yung isang babae, sabi nga nila na kahit harangan tayong sibat ay hindi tayo matatakot o haharapin natin dahil sa pag-ibig natin sa babaeng ating minamahal mga kapatid. So love is as strong as death, sabi nga na kahit kamatayan ay hindi hadlang para sa pag-ibig. At yan po ay yan po ang ipinakita sa atin ng unang-una ng ating Panginoon Kristo, dahil na sa pag-ibig ng ating Ama sa atin ay namatay ang Panginoon Kristo para sa kabayaran nating mga kasalanan. It cannot be killed by time or disaster mga kapatid. Hindi hadlang mga kapatid. Cannot be bought for any price. Hindi kayang bayaran ng anumang halaga mga kapatid. So kung pag-usapan natin ay sa ating trabaho, sabi nga kung nangangamba tayo na ba kaya dapat sumimbak tayo kahit mayroon tayong trabaho, bigyan natin ng time ng Panginoon. Nangangamba tayo na baka tayo ay tanggalin sa ating trabaho, huwag po tayong mag-alala mga kapatid. Mahal po tayo ng Panginoon at siya ang sasagot po sa atin, sapagkat ang Panginoon mga kapatid, bilang anak niya tayo, sa isang magulang wala pong hindi kayang gawin ng magulang para sa kanyang anak mga kapatid. At hindi po hayaan ng isang magulang na yung kanyang anak ay makaranas mga kapatid ng o hindi tumanggap ng pagpapala mga kapatid. So hindi hayaan ng Panginoon mga kapatid. God loves you at siya ang sasagot sa atin, because God loves us. He cares for us mga kapatid. Kaya nga sabi doon sa verse, for God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love. Amen. Okay? So yan ang may binigay sa atin. Panghawakan po natin yan mga kapatid. Ang kapangyarihan, mayroon tayong kapangyarihan. Mahal tayo ng Panginoon mga kapatid. Ano pa mga kapatid? Ano pang gustong ibahagi sa inyo dito, na sabi dito sa last phrase niya mga kapatid, ang sabi makikita po natin dito mga kapatid, and of love and of a sound mind. Sound mind mga kapatid, a sound mind. So ano bang ibig sabihin ito mga kapatid? Wisdom from God. Sa iba pong salita, sabi po sa Dinglot Bible, kahusayan. Sabi nga sa Tagalog Bible, pagpipigil sa sarili. At sa Ilocano mga kapatid, para kompleto na, managtipil. Alright? So like Solomon, with understanding heart. So isang pwede kong maibigay sa inyo na halimbawa yan mga kapatid, nang binigyan ng dito nga makikita natin mga kapatid ng paano nung binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na si King Solomon ay humiling kung anong naisin niya ng mga kapatid, pero mas pinili niya mga kapatid ay yung naayon pa rin sa kalooban ng Panginoon, yung karunungan mga kapatid. Sabi nga dyan sa 1 King chapter 3 verse 9, give therefore thy servant an understanding heart. Is na pong hiniling ng ni King Solomon, imbis na kung ano yung
para kagustuhan niya para sa kanyang sarili, kung ano pa rin yung kalooban ng mga kalooban ng Panginoon. Sabi niya, to judge thy people that I may discern between good and bad, for who is able to judge this thy so great a people. So napakalaki kasi ng kanyang pinapamalahaan, mga kapatid. So kailangan niya ay ang karunungan, hindi kung ano pa man, mga kapatid. At kung alam natin yung istorya sa passage na yun, mga kapatid, ay tunay nga na hindi lamang yun ay binigay ng Panginoon, mga kapatid. Kung hindi lahat na hindi niya hiniling ay binigay ng Panginoon, sapagkat alam ng Diyos na yun ay kanyang kailangan. So napaka importante, mga kapatid, na yung karunungan o yung wisdom na yun ang unang-una nating dapat o magkaroon tayo o dapat hilingin sa Panginoon. Dahil yung wisdom na yun, kung ito galing sa Panginoon, pagpapalaan tayo ng Panginoon, mga kapatid. So binigay na ng Diyos sa atin ang mga karunungan ito, mga kapatid, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Inireveal na po sa atin, no? Kaya nga yung karunungan na kung saan ay alam natin na kung paano ma-overcome, kung ano yung mga trials. Lumapit lang tayo sa Panginoon, bibigyan niya tayo ng karunungan, di ba? Yung nalaman kung paano tayo unang-una ay paano tayo makakatiyak ng langit, di ba? Na kung saan iyan naman ating binabahagi. So napaka dakilang karunungan, mga kapatid, na kung saan yung mga unbeliever hindi nila alam yan, mga kapatid. So isa sa mga halimbawa na tunay nga, mga kapatid, ay meron na tayo niyan, mga kapatid. Nasa atin na lang kung paano natin ito gagamitin, nang sa ganon tayo rin ay pagpalain, mga kapatid. Anong wisdom ang meron ka, mga kapatid? Meron ka bang karunungan na pigilan ang iyong sarili na gumawa ng kasalanan? O baka naman ang gumawa ng mabuti ang iyong pinipigilan? Sabi nga, marami mga sasabi, lalo isama na natin yung mga unbeliever ng mga chismosa. Ganito yung kanilang kasabihan, kung sinong kaharap, siyang kausap. Kapag nakatalikod, iba na ang sinasasat. Gusto mo siya dahil may pakinabang ka. Ganito ang mga kalakaran kasi ng mga unbeliever. Na dapat hindi na tayo ganito, sapagkat alam na nga natin na ito ay mali at hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Na kung wala ka na makuha dun sa tao, ayaw mo na. So ang karunungan o wisdom na binigay ng Diyos sa atin ay hindi pang sarili, mga kapatid, hindi pang sarili, kundi para sa nakararaan. At gusto ko nga, at dito ko nga po tatapusin ang ating devotion sa gabing ito, mga kapatid, sa isang katanungan na ang kasagutan niya ay ang salita ng Diyos, na ang nais lamang nating gawin o ng Panginoon ang gawin natin ay ito i-claim, mga kapatid. So ano ang pangako ng Panginoon sa atin? Sabi nga sa inyo, gawin na ito po ay isa sa mga pangako ng Diyos sa atin. Ang kailangan lang natin gawin, ito ay i-claim, mga kapatid. So ang sabi nga dyan sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, for God hath not given us the spirit of fear, but power and of love and of a sound mind. Amen. So thank you, at tayo po ay magtapos sa panalangin, and I hope na nawa ay nagkaroon na encourage po tayo sa salita ng Diyos, at nawa ay matapos nating marinig, mapakinggan ito, mga kapatid, ay magkaroon tayong kapayapaan sa ating pagpapahinga sa gabing ito, mga kapatid. Okay, let's pray. Ang maraming Diyos, nakila sa lahat, maraming po salamat, Panginoon, sa iyong salita na aming nabasa at pinag-aralan. Nawa, Panginoon, tunay nga po ito'y aming ito'y pinangako mo sa amin, at ang nais mo ito'y aming claim, at nawa naman, Panginoon, ito'y aming makita sa aming buhay, kung paano namin ito pinanghahawakan, Panginoon, kung paano kami nangahawak sa iyong salita, Panginoon. Kaya naman, Lord, pagpalaan po ang bawat sa amin, at kung sino man ang may masamang karamdaman ng mga kapatiran, Panginoon, hinihiling ko po na sila po
tipuin ang iyong mapagpalang kamay upang sila po ay gumaling. Ganito yung Panginoon na pagpalain po ang bawat isa, Panginoon. Ganun din ang Panginoon ang pangailangan ng bawat isa, Panginoon. I-provide mo po, Panginoon, financially, materially, O Lord. Ganun din ang Panginoon ang patuloy niyo po kang bigyan ng maayos na kalusugan, Panginoon. At ganoon din, Panginoon, tinataas ko sa panalangin ang aming pastor, si Pastor Jerome, Lord. Patuloy po siyang pagpalain. Salamat, Panginoon. Binigyan po kami ng pastor na tunay nga po ang buhay niya ay pinagkatiwala at inaalay niya sa iyo, Panginoon, na pagiging tapat niya sa iyong gawain, Panginoon, na ang hangad niya ay ang kung paano, Panginoon, na pagpalain ng mga kapatiran. Ganun din, Panginoon, na paano niya masunod ang iyong kalooban, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, tulong po siyang bigyan maayos na kalusugan. Ganun din, Lord, Panginoon, karunungan, katalinuhan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ganun din, O Lord, ganun din ang kanyang asawa, Panginoon. Patuloy mo rin pong pagpalain, bigyan din ng maayos na kalusugan, Panginoon, at patuloy po silang buklotin ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ganun din ang kanilang mga anak. Patuloy pong ilayo sa anumang kapahamakan, masamang karamdaman, Panginoon. At nawa, Panginoon, hiling ko po personally, Lord, na sila lumaki na may takot sa iyo, Panginoon, at sumusunod sa iyong kalooban, Panginoon, at may pagmamahal sa magulang. At ganoon din naman, Panginoon, patuloy po silang pagpalain, Panginoon, to provide anumang pangailangan, lalo na sa church, Panginoon, sa bawat miyembro. Pagpalain po ang bawat isa, Panginoon, ang mga pastor, ang ganoon din mga preacher, Panginoon. Ganoon din, Panginoon, ang bawat miyembro ng iglesia ay pinagkatiwala mo sa aming pastor, ang BBC at ang ilang BC, Panginoon, at ang SNBM, O Lord. Please, O God, bless us, O Lord. At muli, now, O God, I will give you back the honor and glory, and all these things I ask and pray in Jesus' name. Amen.